Amen. Praise the Lord. Minsan pa po palakpakan natin ang ating Panginoon. Palakpak na para kay Jesus ngayong umagang ito. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Pwede po ba at least 2 o 3 tao? Batiin naman natin ang nakaka-bless na good morning. Amen. Praise the Lord. Welcome po sa bawat isa na nandirito ngayon. Naniniwala po ako na inihanda na ng Panginoon ang ating mga puso para sa pag-receive ng kanyang makapangyarihan, banal na salita ngayong araw na ito. Naniniwala po ako na kung saan tayo po ngayon ay kakain, magsasalo-salo ng puro makapangyarihan at napaka-life-changing na salita ng ating Panginoon. So whether ikaw ay first time ngayong araw na ito na kung saan dito sa ating online or maybe sa ating physical na service ngayon, naniniwala po ako na kung saan hindi nagkataon lamang, ito po ay tinaon ng ating Panginoon, ikaw ay sinamahan ng Panginoon, ikaw ay tutulungan ng Panginoon ngayong araw na ito, ikaw ay katatagpuin ng Panginoon. At sa bawat isa na nandirito ngayon, just sit back and relax. Hayaan po natin na mangusap ang ating Panginoon sa ating buhay. Naniniwala po ako na may mga katatagpuin ang ating Panginoon. Lahat po tayo ay kakausapin ng Panginoon kapag si Lord ay nangusap. Para kang naka-jackpot ng napakalaking kayamanan sa mundong ito. In fact, talagang napakalaking yaman, napakalaking treasure nung ating makukuha kapag nasalo natin yung salita ng ating Panginoon at na-invade tayo nito. Ito po yung tinatawag natin na worldly, na Christian. Hindi po siya worldly. Worldly Christian, sinabi po natin, ito yung makasalita ng Diyos na mga mananampalataya. Ibig sabihin, influenced and controlled by the Word of God. Pag sinabi naman nating worldly, ito naman po ay makamundo na mga tao, influenced, controlled by the world, controlled by the flesh, controlled by the evil system ng mundong ito. Kaya napaka-importante na tayo po ay nag-guide ng salita ng Panginoon. Napaka-importante ng salita ng ating Panginoon. So tayo po ngayon ay nasa third installment po ng ating brand new series na Worldly Christian. So dito po tinitignan natin, tayo po ay kinakausap ng Panginoon sa benefit ng salita ng ating Panginoon. Last week po, yung Sunday na service natin, and I believe na mapapanood ulit ito ng ilang mga nag-direct message sa akin last Sunday. Ito po ay hindi mga pangkaraniwang mga Christians. Sila po ay mga pastors from other churches na kung saan nakakasama natin sa pananambahan sa online ng madaling araw, yung iba naman hating gabi na nakakasama natin. And talagang pong nagre-revive ang Panginoon. Meron pala mga lingkod ng Panginoon na halos aayaw na sa ministry, halos na-discourage na. Pero kinakausap ng Panginoon sa pamamagitan nito at nagpapasalamat tayo sa Panginoon at ginagamit ng Panginoon itong series natin sa bawat isa sa atin and even sa mga lingkod ng Panginoon na kung saan nais kausapin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. So ito pong third installment natin ngayon, just sit back and relax and let God speak to you and eventually speak through you ngayong araw na ito, sa buong linggong ito, sa buong buwan na ito. So let's get started. Alam niyo po, yung pinaka lumang libro sa Bible, or maybe yung iba po sa atin kasi Genesis nagsimula, kaya akala natin, ako rin naman, akala ko Genesis, ang first book or oldest book sa Bible. Pero kung ating pong pag-aaralan, ito po ay Book of Job sa maraming kadahilanan na mas maraming mga nauna na description doon kaysa doon sa Book of Genesis. Kaya lang naman Genesis yan, beginning siya. Ito pong oldest book na ito, yung Book of Job, ito po yung kinukonsider na oldest book sa Bible po. Possibly ito po ay sinulat noong 2000 BC. Noong 2000 BC. Pero alam niyo po ba mga kapatid na hindi ito yung pinaka-oldest known na book sa mundo. Oldest known na writings, hindi po itong Bible. Actually, may mga tinatawag po na outside the Bible po mga kapatid, yung mga archaeologists na uncover nila, yung mga mas naunang mga naisulat na libro kaysa sa Bible. Mga unang naisulat po na libro sa Bible. Ito po yung The Epic of Gilgamesh. Ito po ay nung 2000 or ito po yung 2100 BC. At yung isa naman po is the Pyramid Text. Yung isa naman ay the instructions.
Ito naman yung 2400 BC. So ibig sabihin, may mga nauna pa na naisulat sa Bible. Actually, ang Bible po, yung kabuuan nito, ito po ay yung kabuuan niya, yung pagkaluma niya, nasa 3,000, nagre-range po siya ng 3,400 na years. But ang kabuuan po ng Bible, ito naman ay na-complete sa pagkalimbag naman. Ito po ay nagre-range ng mga nasa 1,400 hanggang 1,500 years. So ito po ay naipon-ipon, 1,000 plus years yung Old Testament. Hindi magkakasama yung mga authors pero nagkakaisa, nagkaka-align ng message. At pagdating naman po sa New Testament, ito naman po ay nagre-range ng 50 years bago siya nakumpleto, itong New Testament. So yung pagkakakumpleto niya, nasa 1,500 years, pero yung tagal na, kasi magkakaiba naman po yan, nagre-range siya ng 3,400 years. Pero maraming mga mas luma na isinulat na libro kaysa sa Bible. But here's the golden truth. While other ancient writings are preserved in museums, the Word of God, bakit ito pa rin ang mas pinag-uusapan? Bakit ito ang mas bestseller? Bakit hanggang ngayon napakaluma na hindi nga natin halos narinig yung Epic of Gilgamesh? Yung the instructions of Tahotep. Sa Egypt pa po yun, mga kapatid, itong the pyramid text. Bakit? Mas pinag-uusapan, dinidiscuss. Bakit may mga naunang mga libro na naisulat, pero bakit mas pinag-uusapan itong Biblia hanggang ngayon? Bakit kaya ganon? Bakit kaya alam niyo po yun, napaka-hot lagi na topic ang Bible. Bakit kaya hanggang ngayon pinopost natin ito? Hindi naman natin pinopost itong Epic of Gilgamesh. Hindi naman natin pinopost yung the Pyramid of Egypt na mas nauna pa kaysa sa Bible. Na hanggang ngayon kahit mga bata, anumang mga generations natin, yung mga baby boomers natin ngayon, alam niyo po yun, mga nasa Generation X, mga millennials, Gen Y, Gen Z, kahit mga alpha natin ngayon, generation, yung anak ko po, araw-araw nagdi-devotion yun tuwing paggising niya. Bakit kaya ganon? Because, Hebrews 4:12, the Word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates the dividing souls and spirit, bones and marrow, sabing ganon. It judges the thoughts, sabing ganon, it judges the thoughts and even the attitudes of the heart. Living and active, ang salita ng ating Panginoon, buhay na buhay siya. Kaya hanggang ngayon, pinag-uusapan natin kasi hindi lang siya basta sinulat. Primarily, sinulat ito ng Panginoon. Primarily, sinulat ito ng Diyos, gumamit lamang siya ng human author. Para nang sa gayon, sinabi natin, ito ay God-breathed, ito ay inspired ng ating Panginoon. Living and active. Kaya nga kahit na nasa 3,400 years na, ang salita ng Panginoon at nakopya siya, na i-preserve hanggang ngayon, yung mga kopya na ito at naipasa-pasa siya, malabo ng maburato. Lahat ng nagplano na tapusin ang Bible, na wag nang mag-exist ang salita ng Panginoon, tapos na sila. Ang salita ng Panginoon ay patuloy na lumalago, patuloy na naililimbag, patuloy na naipapasa. 3,400 years. Pero living and active. Nagpipenetrate pa rin. Nagja-judge pa rin. Sa ating thoughts, nagja-judge pa rin sa ating attitude, sa ating buhay. So why the Bible is timeless and timely at the same time? Ito po yung lagi kong sinasabi sa mga students ko sa hermeneutics. The Bible is timeless. Yes. Ang tagal na yan. 2025 na, naniniwala ka pa rin sa Bible? Pag matanda, hindi na pinaniniwalaan? Tignan mo yung katabi mo.
Nakuha po natin. Ibig sabihin, pag matagal na, hindi ka na maniniwala. Obsolete na. Pagbago, yun lagi ang truth. Ang Bible ay timeless. Kahit na luma siya, timely pa rin. Napapanahon pa rin ang salita ng Panginoon. Bakit kaya? Kahit na napakaluma niya, ay napapanahon pa rin ito sa ating buhay. Nangungusap ang Panginoon, bumabago ng buhay. Bakit kaya? I want you to open your Bible with me in Psalm 119 verses 49 hanggang 56. Psalm 119 verses 49 hanggang 56. Ito po yung text natin. So mamaya iisa-isahin po natin ito mula 49 hanggang verses 49 hanggang 56. Alam niyo po mga kapatid that life has seasons of pressure, oppositions, and loneliness. Marami po tayong mga problema na pinagdadaanan. Hindi po mawawala yan. Balanse ang mundo. Kung may kasiyahan, may kalungkutan. Kung may tagumpay, may kabiguan. So laging balance ang buhay. Kaya sinasabi natin, kinakailangan makita mo rin yung other side of life. So once hindi mo makita yung other side of life, ibig sabihin, wala na sa hulog yung buhay natin. Kapag isang side na lang yung nakikita natin, puro kaligayahan na lang, hindi dapat puro happiness na lang. Teka lang, baka magulat ka, may kalungkutan din. Baka hindi mo matanggap. O kaya pag nakikita na lang natin ay puro pasakit at kalungkutan, teka lang, baka hindi mo nakikita yung balance ng buhay at bigla na lang tayong mabuhal. Kasi hindi ganun ang buhay. So bakit napaka-effective ng buhay? Kasi sa dami-dami ng pagsubok na pinagdadaanan natin. So the psalmist in this passage, nitong Psalm 119, especially ng 49 hanggang 56, siya po ay may kinakaharap na adversity. May kinakaharap siya na mockery, pangungutya ng mga tao. At even may kinakaharap din siya na anxiety. But still, nag-hold on pa rin siya sa valuable, classic, timeless, and timely na salita ng Panginoon. Therefore, the Word of God is reliable and relevant in three crucial situations. Kaya sinabi natin, ang Bible ay timeless, kahit na napakaluma niya, pero timely pa rin. Makikita mo, kakausapin ka ni Lord. Biruin mo, hindi lang dito sa ating physical na gathering. Mamaya may PPM na naman sa akin. Nandito po ako sa Africa ngayon. Grabe yung pangungusap ng Panginoon. Nandito po ako sa Mindanao. Nandito po ako sa US ngayon. Nandito ako, pero parang kinakausap ako mismo ng Panginoon sa pamamagitan ng word na ito. Bakit kaya ganon? So the Word of God is reliable and relevant in three crucial situations. Saan relevant? At napaka-reliable ng salita ng Panginoon. Ano itong three crucial situations na ito? Ito po yung pag-aaralan natin ngayon. First, in bad times. Makikita natin ito in verses 49 hanggang 50. Second, in battle times. Makikita natin ito in verses 51 hanggang 53. Thirdly, in bad times. Ito, matindi. Verses 54 hanggang 56. So the Word of God is reliable and relevant in three crucial situations. Ito pong tatlong ito. In bad times, in battle times, and even in bad times. So join me in our message today entitled Old But Gold. Sabi nga po natin, Old But Gold. Old But Gold. Actually, mas nauna yung term na Old But Good. Dati, kaya lang dito, ipinakita yung term na yun na Old But Gold, ipinapakita yung value ng isang bagay hanggang ngayon na kahit na ito ay luma na, hindi maluluma. So old but gold, God's Word is timeless and timely. Again, the Word of God is reliable and relevant in three crucial situations. Tatlong crucial na situations. Isa-isahin po natin, mag-deep deeper tayo dito sa tatlong napaka-crucial na situations na ito sa ating buhay.
Lahat po ng ready at excited na mabago, kausapin ng Panginoon at pagpalain ng Panginoon ngayong araw na ito, magsabi po ng malakas na amen. Number 1, in verses 49 hanggang 50. Verses 49 hanggang 50. Remember your promise to me. Ulitin ko pa, yung salmista ay may kinakaharap na adversity, mockery, and even anxiety. Anong ginawa niya? 49. Remember your promise to me. It is my only hope. Your promise revives me. It comforts me in all my troubles. The Bible, the Word of God is reliable and relevant in 3 crucial situations. First, in bad times. Sabi nga po natin, in bad times. Not just in good times. But also in bad times or in hard times. So bad times generally refers to a difficult and challenging period. Napaka-reliable at napaka-relevant ng salita ng Panginoon sa panahon na kung saan mahirap yung mga pinagdadaanan ng tao. Kaya nga kahit 3,400 years na ito, living and active pa rin siya. Bakit? Lahat tayo may bad times. Lahat po tayo may hard times. Pero kakaiba yung salita ng Panginoon, remember your promise to me. It is my only hope. Sinabi po sa The Message version, 49 hanggang 50, remember what you said to me, your servant. I hang on to these words for dear life. These words hold me up in bad times. These words hold me up in bad times. Lahat po tayo ay dumadaan sa hindi magagandang sitwasyon ng ating buhay. Yung tipong nawawalan na tayo ng pag-asa, nawawalan na tayo ng lakas, at tila wala ng kasiguruhan yung ating buhay, yung ating pinagdadaanan. Pero sa gitna ng lahat ng ito, ipinapakita po ng salmista kung saan siya kumakapit. Saan daw po? Sa mga pangako ng Diyos. 3 bagay ang tinuturo sa atin dito, especially in bad times. Ito maganda. First, find hope in God's promise. So sa panahon, para kapag dumadaan tayo sa mga mahihirap na sitwasyon, especially in bad times, anong gagawin mo? First, pag hindi maganda yung sitwasyon, pag mahirap yung sitwasyon, find hope in God's promise. Verse 49, remember your promise to me. It is my only hope. Ngitin ko pa, sa sino mang dumadaan dito ngayon, sa mahirap na sitwasyon, bakit timeless? Bakit timely ang Word of God? Kasi reliable siya, saka relevant in 3 crucial situations. First, in bad times. Anong gagawin natin? Find hope in God's promise. Kaysa kung ano-anong comics ang buksan natin, dito ka maghanap. Saan kaya ako makakahanap ng uutangan? Teka lang. Minsan di naman siya masama. Nakuha po natin, pero pwede ba mag-pray ka muna para tamang tao? O kaya tamang sitwasyon? Saan kaya ako hahanap ng trabaho? Saan kaya ako ganito? Sino kaya magmamahal sa akin? Teka lang kapatid. Baka kung saan-saan ka mapunta. Find hope in God's promise. Remember your promise to me. It is my only hope. So ang pag-asa ng salmista ay hindi sa sitwasyon, kundi sa pangako ng Diyos. Yung pag-asa niya, hindi dun sa sitwasyon kasi yung sitwasyon mahirap na nga Paano mo aasahan ngayon yun? So umasa siya sa pangako ng Diyos. Remember your word, sabi niya. Hindi dahil sa nakakalimot ang Diyos. Kaya sinabi yan, remember your promise. Pag sinabi bang ganun, ibig sabihin nakakalimot ang Diyos? Hindi po. Hindi dahil sa nakakalimot ang Diyos, kundi ito ay panalangin ng pananampalataya ng isang tao. Nananalangin siya na may pananampalataya. Ang tunay na pag-asa ay hindi wishful thinking, kundi tiyak na pagtitiwala sa sinabi ng Diyos. Find hope in God's promise. Kapag nawawalan ka ng pag-asa, pag nahihirapan ka sa isang sitwasyon, dito ka sa salita ng Panginoon. Dito mo hanapin. Agad.
Para nang sa gayon, mapagtagumpayan mo siya. Pangalawa, find comfort in God's promise. Hindi lang hope, kundi comfort. Verse 50 naman, my comfort in my suffering is this. Your promise preserves my life, my comfort. Hindi sinabi ng salmista, ang pagtakas ko sa paghihirap. Ibig sabihin, hindi niya tinatakasan yung paghihirap. Sinabi niya dito, my comfort in my suffering is this. Your promise preserves my life. Hindi siya tumatakas sa paghihirap, kundi kaaliwan ko ang salita mo sa gitna ng aking paghihirap. May mga tao, paano kaya ako makakaalis sa sitwasyon na ito? Teka lang, baka ayaw kang alisin ng Panginoon dyan kasi dyan ka bibigyan ng Panginoon ng comfort. Ang gusto agad ng tao umalis sa isang sitwasyon, pero hindi lahat ng pinagdadaanan mo ay maaalisan mo kasi yung pala, nandoon yung ginto. Nandoon yung presensya. Kung idinalangin lang ni Shadrach, Meshach at Abednego, na sana, Lord, ilabas mo nga kami dito, Lord. Sana wag kaming mapunta dyan sa fiery furnace. Wala sanang kwento. Na may Shadrach, Meshach at Abednego na hindi nasunog. Kahit pinainit ng pinainit yung pugon. Kung sinabi ni Daniel, Lord, wag ako mapunta dyan sa lion's den. Tunawin mo tong lahat ng mga taong ito na nagpe-persecute sa amin. E di sana wala tayong kwento na kaya mag-tame ni Daniel sa pamamagitan ng ating Panginoon ng gutom na leon. Pwede pala na sa gitna ng sitwasyon na hindi mo ito matakasan, pero doon ka bibigyan ng Panginoon ng kaaliwan, ng comfort. So saan ka tumatakbo kapag ikaw ay sugatan at nahihirapan? Saan tayo tumatakbo? Kapatid, huwag sa panandaliang lunas, kundi sa walang hanggang salita ng Diyos. My comfort in my suffering is this. Find hope in God's promise. Find comfort in God's promise. Third, find life in God's promise. Sa panahon, especially in bad times, find life in God's promise. Your promise, sabi dito sa NIV, preserves my life. So ang salita ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng pag-asa at nagbibigay ng kaaliwan o comfort. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay din ng buhay. So ang pangako ng Diyos ay nagpapalakas sa atin, especially kapag tayo nanghihina. For example, alam niyo po yung Israel sa ilang, nung unang panahon, hindi lang sila nabuhay sa tinapay. Mana. Alam niyo po yon, yung mana, skyflakes. Bread from heaven. Mula sa kalangitan. So hindi lang sila nabuhay sa pamamagitan ng tinapay nung sila ay nasa desert. Sila din ay nabuhay sa salita ng Diyos. Akala ko dati, kasi tinuturo yung mana, yung skyflakes na yon, galing kay Lord sa langit, doon sila kumain, binigyan sila ng Panginoon. Teka lang, hindi lang yun. Deuteronomy chapter 8 verse 3. Tingnan niyo po maigi ito. Yes, He humbled you by letting you go hungry and then feeding you with manna. A food previously unknown to you and your ancestors. He did it to teach you that people do not live by bread alone. Rather, tignan niyo po yung text natin. Tignan niyo po itong verse na ito. Rather, we live by every word that comes from the mouth of God. Dati kasi akala ko mana lang. Yung panahon na nasa ilang sila. Hindi, we live, nakalagay dito sa verse, we live by every word that comes from the mouth of God. Kumakain ka nga ng tinapay, wala ka namang kinakain na salita ng Panginoon, tepok din. Busog na busog ka nga, patay na patay naman yung spiritual life mo. Wala rin. Nakuha po natin yon. Kaya habang kumakain itong katawan na ito, napaka-importante din na kumakain yung spiritual life natin. Find life in God's promise. We live by every word that comes from the mouth of God. Di ba ito yung kinote ni Jesus Christ nung kalaban niya si Satanas sa ilang din?
Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. O hindi po sinabi doon na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang Kristiyano, ang tao. So lahat ng tao kailangan ng Word of God. Kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. So importanteng sinasabayan yung kain ng katawan. Dapat may kain din, kapatid, ang spiritual life. Find life in the Word of God. Kasi pwedeng kumakain tayo pero bagsak yung spiritual life natin. Bagsak yung core natin. Wala di mangyayari. So kung pagod ka na, bumalik ka sa kanyang pangako. Dito ka kukuha ng bagong lakas. So the Word of God gives life in times of suffering. Remember your promise to me. Sinabi niya dito, so in our bad times, we don't need new promises. Ulitin ko in our bad times, we don't need new promises. We need to remember the ones God has already given. Babalik ka dun sa kanyang pangako. Babalik ka dun sa nasusulat na. Bumalik ka sa timeless and timely na salita ng Panginoon. So the Word of God is reliable and relevant in bad times. Sabi nga po ulit natin, in bad times. Not just in good times. Bawa, mukhang malaki-laki swineldo, kinita. Ngayon, grabe, excited ako. Sinagot ka. Nakapag-start ka ng magandang negosyo ngayon, nakapag-close ka ng malaking deal. Grabe, magbabasa ako ng salita ng Panginoon. Siyempre, excited ka eh. Paano kapag nangihina ka? Paano kapag may problema ka na? Lalo kang lumapit sa Word of God. Because reliable and relevant ang salita ng Panginoon, especially in bad times. So when you're hopeless, restless, and lifeless, dito ka tumakbo sa salita ng Panginoon. Subok na subok ito. I believe na marami po sa inyo dito, ako mismo, marami tayong mga bad times na pinagdaanan, pero nung nakarinig ka ng Panginoon, sinadya mong pumunta sa gawain, sinadya mong makinig ng salita ng Panginoon, nagbabago. Hindi man nagbabago yung paligid, makinig po dito hindi man nagbabago yung paligid, pero nagbabago na yung response mo. Hindi na yung pasuko, hindi na yung pabagsak, hindi natin maa-assure na laging magbabago ang paligid. Ang importante, nagbabago yung puso natin. Nagbabago yung response natin sa ating mga pinagdadaanan, even in the midst of bad time. Kahit na sa panahon na nahihirapan tayo, kaya napaka-importante ng salita ng Panginoon, especially in bad times. Napaka-crucial nito. Pangalawa, in verses 51 hanggang 53, the proud hold me, eto naman, tignan niyo po maigi. The proud hold me in utter contempt, but I do not turn away from your instructions. 52, I meditate on your age-old regulations. Kaya nga old but gold. I meditate on your age-old regulations. O Lord, they comfort me. I become furious with the wicked because they reject your instructions. Pangalawa, in battle times. Sabihin nga po natin, in battle times. Hindi lang in bad times, but also in battle times. Sa panahon na may atake. So mahirap mabuhay ng matuwid sa isang mundong puno ng tukso at kasamaan. Mahirap mabuhay ng consecrated life sa isang corrupt na mundo. So yung salmista ay nakaranas ng panlilibak. Yung salmistang ito ay nakaranas ng paghamak. At siya ay pinalilibutan ng mga taong lumalayo sa Diyos. Pero sa kabila ng lahat ng ito, siya ay nananatiling tapat sa kanyang salita. Sa kabila ng lahat ng ito. Ano gagawin mo? Ito naman, sa panahon na may battle ka, lalo na may mga involved na,
ng mga tao, meron ng mga panlilibak, pangasar, meron ng threats. Ano gagawin mo sa panahon na may battle ka? Crucial din ito. Kaya napaka-relevant pa rin ng Word of God, not just in bad times, but also in battle times. Anong gagawin natin kapag may battle? Ito po gagawin mo kapag alam mong may battle. First, commit to God's Word. Napaka-importante. Verse 51, the proud hold me in utter contempt, but I do not turn away from your instructions. Napansin niyo po, may contempt sa kanya, may persecution sa kanya, may ginagawang hindi maganda sa kanya, pero di niya iniwan yung salita ng Panginoon. That's commitment. Kasi hindi lang for better ang commitment, for worse din siya. Hindi lang in health, but also in sickness. Hindi lang siya for richer, kundi for poorer din siya. Commitment, sabi nga po natin commitment. Kukumit tayo sa salita ng Panginoon. Sa panahon na inilalayo tayo, doon ka lalo lumapit sa salita ng Panginoon. Nilalait at kinukutya ang salmista. Pero hindi siya bumitiw sa salita ng Diyos. So ang panlilibak ay sumusubok kung gaano tayo katapat. Litin ko po, ang panlilibak ay sumusubok kung gaano tayo katapat. Diyan makikita, the more na tinatawanan ka na, the more na sinasabi, ano yan, 2025 na, magti-2026 na. Pakaluma naman ang binabasa mo. Oy, old but gold to. Timeless and timely to. Pero yung iba, ano, tago mo to. Ang dami ng pinost na puro chismis, so yung word of God, di man lang na i-post. Dahil natin nasabi. Kasi baka tayo asarin, hindi kapatid. The more na may battle tayo, mag-commit sa salita ng ating Panginoon. Ang totoong pananampalataya ay hindi sumusuko kahit pinagtatawanan. Si Noah po, habang gumagawa siya ng arko, pinagtatawanan siya ng mga tao. Pero nagtiwala pa rin siya sa sinabi sa kanya ng Panginoon. Naligtas ang kanyang pamilya, importante yung tiwala, importante yung commitment, kahit tinatawanan ka na. Why? Yung panlilibak nila, hindi maglalast yun. Yung tawa nila, yung pangungutya ng tao, hindi tatagal yun, kapatid. Mas tatagal ang salita ng Panginoon. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Magpapass away ang mga pass away. Ang mga pasaway, pero salita ng Panginoon di magpapass away, i-vindicate ka ng salita ng ating Panginoon. Mas kumapit ka dito kaysa salita ng tao. Come on! Kapag pinagtatawanan ka dahil Kristiyano ka, huwag kang bibitiw. Gamitin mo yung panlilibak ng mga tao para lalo kang kumapit sa mas makapangyarihan salita ng Panginoon. Second, contemplate God's Word. Sa panahon na may battle tayo, commit. Nasusubok kapit sa salita ng Panginoon. Pangalawa, pagkapit mo dito, verse 52, I meditate on your age-old regulations. O Lord, they comfort me. Contemplate. Meditate. Ang pag-iisip at pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos ang naging source at kalakasan nitong salmistang ito. Nung panahon na may battle siya, kumapit siya dun sa Word. Tapos, pinagbulay-bulayan niya ito. Ito yung iniisip-isip niya. Ang salita ng Diyos, tandaan natin, ay hindi naluluma. Ito ay walang hanggang katotohanan. Tandaan po natin, ang memory verse ay hindi lamang po pambata. Ang memory verse ay hindi lamang po pangbata. Ito ay sandata at lakas sa panahon ng pagsubok, sa panahon na may battle tayo. Di ba sinabi natin, ito ay shield at the same time sword. May battle tayo eh. Anong panlaban ko? Una, mag-commit. Pangalawa, contemplate. Punuin natin ang ating isipan ng salita ng Diyos ngayon. Para sa oras ng kadiliman, may hahawakan tayong maliwanag na pangako ng Diyos. Ulitin ko po Punuin po natin yung ating isip ng salita ng Diyos ngayon para sa panahon ng kadiliman, may panghahawakan tayo na maliwanag na pangako ng ating Panginoon. Ito yung isip-isipin natin.
Sino po sa inyo may battle ka ngayon, nag-overthink ka? Lahat naman tayo may ganyan eh. Sabi ba naman sa akin ni ChatGPT, sa akin ni Gemini, overthinker daw ako. Who is Julius Arsidawa? Who is Bishop Julius Arsidawa? Who is Dr. Julius Arsidawa? Aba, sinabi niya overthinker daw ako. Una, hindi ko matanggap. Pero parang totoo ah. Kaya siguro, nilid ako ng Panginoon na isulat yung libro na Overcoming Overthinking. Na ganun. Why? Lahat ng tao dumadating doon. Kasi yung mga analytical na tao, lalo yung mga perfectionist, parang ang hirap eh. Minsan nakakatagal lalo eh, kasi isip ng isip. Ang daming kinukonsider, ang daming ganito. Minsan yung iniisip-isip natin, mga negative na. Yung iniisip-isip natin, hindi na yung sinabi ng Panginoon, kundi yung huling sinabi ng taong nanlait sa'yo. Kundi yung sinabi ng isang balita na hindi ka naman sigurado. Text message na, alam mo yon, inimbe-imbento, yung mga video na inimbe-imbento, alam mo yun, doon tayo nag-iisip. Minsan kasinungalingan at hindi totoo. Kaysa kung ano-ano ang iniisip natin, kapatid, ano ginawa ng salmista na may battle siya? I meditate on your age-old regulations. Palitan mo ang iniisip-isip mo. Yan bang iniisip-isip mo, yan nagpapalubog ba sa'yo? O bakit mo nilalagay dyan? Diba sinabi nga natin, kapag hindi nagbabayad ng renta, yang iniisip-isip mo na yan sa isip mo, i-evict mo yan. Di naman nagbabayad ng renta yan eh, ba't nakatira yan dyan? Bakit yan ang binabalik-balikan? Bakit ang binabalik-balikan mo yung sumisira ng buhay mo? Uy, lalim. Balik-balikan mo yung salita ng Panginoon. Kaya nung may battle siya, di ba kapag may battle tayo, ang daming sinasabi ng tao, o kaya ang dami nating napapakinggan. Hindi, pinalitan niya ngayon to, I meditate on your age-old regulations. Lord, they comfort me. So punuin natin ang ating isipan ng salita ng Diyos para sa oras ng pagsubok, sa oras ng kadiliman, sa oras ng battle, meron tayong maliwanag na pangahawakan na salita ng Diyos. Doon yung ulit-ulitin natin sa isip natin. Tignan niyo po. Hindi man magbago ang tao, hindi man magbago ang sitwasyon, pero nabago tayo. Nag-iiba ngayon yung response natin. Pangatlo, hindi lang natin tayo magkukumit doon sa panahon ng battle, contemplate din. Pero pangatlo, champion God's word. Tignan niyo po. Verse 53. By the way, to champion God's word means to actively and passionately advocate for it. Kapag sinasabing champion natin ng isang bagay, actively, ina-advocate natin siya. Dinidepensahan natin siya. Lalo natin ipinapamuha yung isang bagay na yon kasi nga, champion natin yung bagay na yon. Ganun din naman sa Word of God. Ibig sabihin sa panahon, anumang sitwasyon, yun pa rin yung pinamumuhay natin at yun pa rin ang dinidepensahan natin. Yun pa rin yung pilit nating minamarket, yun yung pilit pa rin natin na sinasabi. Verse 53. I become furious. Tignan niyo po. With the wicked. Nung panahon na may battle siya, ito medyo kakaiba to eh, itong verse 53. I become furious with the wicked because they reject your instructions. So indeed, a person who champion God's word is not just consumer, but a promoter. Pag sinabing champion natin yung God's word, kahit may battle, siya ay hindi consumer. Siya ay promoter, protector, at practitioner ng Word of God. Siya ay promoter, protector, at practitioner pa rin ng salita ng ating Panginoon. So napansin niyo po yun? Natural lang pala minsan may galit, no? I become furious with the wicked. Mahirap naman yan, tuwan-tuwa pa tayo. Ninanakawan na yung kumpanya mo, ninanakawan ba yan? Natutuwa pa tayo. Ang salmista po ay may holy anger. Sabi nga po natin, holy anger. Meron po siyang holy anger sa kasalanan at rebellion.
yung mga tao. Kaya sinabi dito I become furious with the wicked because they rejected your instructions. Sa mga tao na ayaw si Lord. Bakit yung mga tao minsan na gustong-gusto yung demonyo, gustong-gusto mo rin? Ewan ko ba? Nakuha po natin siya. Sabi ko nga, bakit ito minsan pinapapasok pati sa simbahan itong mga tao? Ayaw nga si Lord. Bakit yung materials niya, pinapaturo mo sa simbahan? Backslider nga to. Kasi sa kabilang banda na lang, matuto na lang siguro doon. Eat the meat, throw the bone. Naintindihan ko siya. Pero ito may holy anger siya. I become furious with the wicked because they reject your instructions. Ang tunay na Kristiyano ay nasasaktan kapag ang tao ay lumalayo sa Diyos. Ganun yung nararamdaman niya. Nasasaktan siya pag yung mga tao nalalayo sa Diyos. Dapat din tayong magkaroon ng puso na nasasaktan sa kasalanan at masiding pagnanais na dalhin ang tao pabalik sa ating Panginoon. Tandaan natin, ang mundo ay mangungutya. Pero ang Diyos ang magpapatatag sa atin. Ang mundo, lalayo sa Diyos. Pero tayo, mananatili. Ang mundo, yayakap sa kasalanan, pero tayo, dapat yumakap tayo sa kabanalan. So when pressured by the world's mockery, nung panahon na kinukutya siya at inaasar siya, anong ginawa niya? Inalala niya yung salita ng Panginoon. Inalala niya pa rin ito, I become furious with the wicked because they reject your instructions. Salita pa rin ng Panginoon yung naaalala niya. Hindi lamang yung huling salita na binuga sa kanya ng mga tao. Kaya nga in battle times, anong gagawin natin? Commit, contemplate, and even champion God's word. Sino sa atin ngayon ang may battle? Remember, the word of God is reliable and relevant, not just in bad times, yung number 1 natin, but also in battle times. So commit to God's word, contemplate God's word, and champion God's word. Sa panahon na may battle ka, tignan mo, tiyak mapapanalo mo. Dumadating na ba yung panahon na kung saan parang wala kang magawa? Parang hindi mo mapanalo yung laban. Kahit na anong gawin mo, kahit na anong diskarte mo, kahit na anong diploma mo, walang nangyayari. Dumadating yung panahon, wala nagagawa yung 4 na doctorate ko . Yung mga diploma, titignan ko lang siya, pero parang walang magawa. Yung trainings ko sa Europe, yung training ko sa Amerika, parang walang magawa. Ano ba to? Sabi kong ganun. Hindi naman kasi word of God yun. Hindi siya timeless and timely. Hindi siya perfect. Matututo tayo. Kaya nga kung pa'y nag-aralan Kaya lang kakapusin pala yun. Sa panahon na may battle ka, gamitin mo pala yung word of God. Mag-commit ka dito. Yun na lang ang pag-isipan mo ngayon. Babalik ka doon. Wala na. Lahat na na-discarte ko. Ginawa ko na Lord, ano pong diskarte mo, Lord? Lord, ano pong gusto mong sabihin sa akin at ituro? Kukontemplate ka na ngayon. Tapos pinupost mo na siya, binabanggit mo na siya. Maganda yung pangatlo natin. Sabi nga po natin ulit, in battle times. So the word of God is reliable and relevant in bad times. Pangalawa, in battle times. Pangatlo, in verses 54 saka 56. Ito maganda. Dito niya inend itong passage na ito. Your decrees have been the theme of my songs wherever I have lived. Hindi. Tingnan niyo po. Your decrees have been the theme of my songs wherever I have lived. I reflect at night on who you are. O Lord, therefore, I obey your instructions. This is how I spend my life obeying your commandments. The word of God is reliable and relevant, not just in bad times, not just in battle times, ito maganda, but also in bad times. Sabihin nga po natin, bad times. Bakit pati ito sinama niya dito? Ano bang kinalaman nito? Yung pag-uwi niya sa bahay, verse 54, tapos sa night time, dito matutulog na siya, nasa bahay na siya, magpapahinga na siya. Remember, bedtime or not time, or night time, ito pong bedtime na ito at itong night time na ito is the usual time when someone goes to bed. Pag sinabing bedtime or not night time,
Ito yung oras, madalas, na patulog na ang isang tao. Now, listen to this very carefully. According to an article titled, Why Do I Feel More Anxious at Night? By New York Times. Bakit kaya mas anxious ako pag gabi? Sinabi po nitong article na ito, anxiety can surface at any time. Yung anxiety naman, yung mga alalahanin natin sa buhay, yung restlessness natin, yung depression, pwedeng lumitaw yan anytime eh. But there are few reasons why may feel more intense at bedtime. Bakit mas lumilitaw, mas tumitindi yung anxiety? Sa panahon na patulog ka na. Sa panahon na nakahiga ka na. Bakit kaya ganon? Sinabi po ni Candice Alfano, director po siya ng Sleep and Anxiety sa Center of Houston, sa University of Houston po ito. Ito po yung sinabi niya. Quote ko po verbatimly. Sinabi niya, most of us are incredibly busy during the waking hours. Titin ko most of us are incredibly busy during the waking hours. Our attention is pulled in many different directions kapag nagtatrabaho tayo. Nakuha po natin yun? Kapag may ginagawa tayo. So maraming pumupukaw ng atensyon natin. Naku, makinig ka maigi dito. So, sinabi niya, we have limited time to think about our worries. Kasi busy ka eh. But at night, while we lie in bed, there are few distractions from the thoughts that make us anxious. Mas konti yung distraction dun sa anxiety mo. Kaya kapag gabi, pag patulog ka na, mas lumilitaw siya ng lumilitaw. Hindi ka makatulog. Mas matindi yung naaalala mo kasi hindi ka busy. Kaya alam niyo po, yung mga taong gustong lumayo sa problema, maglalalasing, magdadrugs, maikipag-away, para busy. Gusto niya makalimot. Gagawin niya ang lahat para makalimot. Immorality. Gagawin niya para makalimot kasi lahat ng mga taong ganyan na ayaw ng katahimikan. Bakit ayaw niya ng katahimikan? May battle kasi siya sa kanyang isipan. May anxiety. Binibisi niya yung sarili niya. Ako po dati, nung lulong pa sa bisyo ang tatay ko, natatakot po ako gabi-gabi. Pag naririnig ko na yung tatay ko, kasi lasing po yan eh, pag-uwi niya. Alam ko, away na naman, magulo na naman. Sa bahay, mag-aaway na naman sila, gano'n na naman. Kaya gustong-gusto ko lagi nasa labas. Para hindi ko marinig yon. Gusto ko maging busy. Kapag wala akong mga barkada, nasa eskwelahan sila, pupunta ako ng sinihan, maghapon doon, manunood ako para maingay. Tapos sa inuman, basta sa lahat na maingay. Pag walang maingay, gagawa ko ng gulo. Basta kailangan busy. Yung pala may disorder na ako. Kasi pag panahon na tumahimik ako, doon lilitaw lahat. Anxiety, takot. Kaya lang, ang problema, pagtapos ng inom, pagtapos ng away, pagtapos ng kaguluhan, pagkabibisi mo ng kabibisi sa maling bagay, andun pa rin naman. Minsan pa mas nagiging worse kasi mali yung response. Kaya yung salmista, your decrees have been the theme of my songs wherever I have lived. I reflect at night on who you are, O Lord. Therefore, I obey your instructions. This is how I spend my life obeying your commandments. Bedtime or nighttime is often a time when worries and anxieties can surface. That's why the psalmist remembers God's name in the night. Kaya sinabi niya dito, sa New English translations, your statutes have been my song in the house where I live. Teka lang, kapag nasa bahay ka na at tapos na ang kaguluhan, magpapahinga ka na o patulog ka na, anong gagawin mo? Kasi lilitaw yung anxiety. Anong gagawin mo? Ang ganda sinabi, verse 34. First, sing the word of God, even in nighttime.
Okay? Sing the Word of God. Kung maaari po mga kapatid, maghanap ka ng kanta na inilagay dun sa lyrics mismo, yung Word of God. Nakapo natin yan. Your statutes have been my song in the house where I live. To sing the Word of God at this time is to use His promises as a source of peace. Ito yung ilalagay natin sa ating puso't isipan. At doon tayo magpapahinga sa katotohanan na yon. Doon tayo kukuha ng assurance. Sing the Word of God. Sabihin nga po natin, sing the Word of God. Hindi yung ano-ano kinakanta. Bigo ako. Susuko na ako. Walang nagmamahal sa akin. Yun yung kanta ng puso. Hindi ganun. Your statutes have been my song in the house where I live. Kapatid, kapag gabi, ano yung nakalagay? Ano yung naririnig mo sa earphone mo? Yung mga chismisan? Yung mga awayan? Kasi gusto mo na maingay? Mamaya tatahimik ka rin. Hanggang panaginip yan minsan. Kaya importante sana yung huling word bago ka matulog, galing sa Word of God. Managinip ka man, kapatid, hindi bangungot, kundi blessing yung mapapanaginipan mo at maaalala mo. Kasi ang Word of God, living and active. Amen po ba? Come on, purihin natin ang ating Panginoon. Kumikilos ang Word of God. Sabi mo sa tabi mo, ikanta mo yan. Ikanta mo ng salita ng Diyos. Your statutes have been my song in the house where I live. Kala natin, wala lang yung mapapahinga. Hindi, kaya nga niya sinama eh. Mas nagsusurface pa yung anxiety niya eh. Sa panahon na pauwi na siya, nakauwi na siya, magpapahinga na siya. Second, not just sing the Word of God even in night time. Second, seek the Word of God even in night time. Tignan niyo po. Verse 55. I reflect at night on who you are, O Lord. Therefore, I obey your instructions. I reflect. Seek. Napaka-importante kasi ng sinisik natin sa panahon na may battle tayo sa ating isipan. Sa panahon na meron tayong mga anxious thoughts. Importante yung sinisik natin. Kapag di ka makatulog, ano hinawakan mo at sinisik mo? Saan ba yung 4 kantos dito? Saan ba yung naiwan ko dito? Yung pinambisyo ko nun, tinago ko na yun para lang makatulog. Mali. Pero yung mo ginawa mong solusyon, yung ayaw ng ating Panginoon, kakainin ka niyan. Magkakaroon ng foothold ang kaaway. At baka yun pa maging dahilan para pabagsakin ka. Para hindi maging malinaw ang pag-iisip mo. Kapatid, sana sa panahon na may anxiety ka, subukan mong basahin yung salita ng Diyos, hindi pagtapos mo. Hindi ko naman sinabing pampatulog mo lagi ito Pero ibig ko lang sabihin, ito yung hanggang sige na. Hanggang sa makatulog ka. Hanggang sa kaiisip mo, ito yung iniisip mo. Tignan mo, nagbabago. Gigising ka na masigla. Gigising ka na may kakaiba na nag-capture sa'yo habang may alalahanin ka. Ako napansin ko, karamihan ng puyat ko, hindi naman dahil sa, alam mo yon, may karamdaman ako dito or what. Ang dami ko nga iniisip eh. Yung kahit na nakapikit ka na, mamira 3 oras ka ng isip. Teka lang, napansin ko, di isik mo, una gawin mo, sing the Word of God. Pangalawa, seek the Word of God. Kasi marami na naman lilitaw na words dyan. Yung huling words nung asawa mo, nung nag-away kayo, kanina, di ba, lagi yung, paano ka gaganti? Ito, ganito, mamaya, anong word na? Kakainin ka lang eh. Yung huling nag-PM sa'yo, nag-message sa'yo, nakawa natin, ano yung word na yon? Mamaya, ikanta mo ng Word of God. Pangalawa, isik mo. Labanan mo lang. Kasi lilitaw na naman, magsusurface na naman yung anxiety dyan. At pangatlo, ano ginawa niya? 56, this is how I spend my life.
obeying your commandments. Number 3, spend your life obeying God's word even in nighttime. Spend your life. Ito yung sinabi natin. Na kahit napapahinga ka na, ito pa rin word of God. Bakit? Kapag gabi, mas nag-a-arise ang anxiety. Spend your life. Kasanayan po natin na yung salita ng makapangyarihang Diyos, yung hawak natin, yung sinisik natin, sa panahon na tinatamaan tayo ng depression at anxiety. Tandaan, ang pagsunod sa Diyos ay hindi lang pagmaaraw. Ulitin ko pa, ang pagsunod sa salita ng Panginoon, ang pagsunod sa ating Diyos, ay hindi lang pagmaaraw. Sumunod tayo kahit gabi na. Nung araw, sumunod sa Panginoon. Nung gabi, hindi na. This is how I spend my life, obeying your command. Sinabi niya dito. So hindi lang susunod, hindi lang dapat natin sinusunod si Lord kapag maliwanag. Ulitin ko po hindi lang dapat natin sinusunod kahit maliwanag or sa panahon ng maliwanag. Dapat sinisunod din natin ang Panginoon sa panahon ng kadiliman. Whether maliwanag o sa kadiliman, whether figuratively or literally, just obey God. Ang pagsunod sa salita ng Panginoon ay hindi lang kapag nakakakita. Or ang pagsunod sa salita ng ating Panginoon at hindi lang din kapag may nakakakita. Ang pagsunod sa salita ng Panginoon ay kahit na ikaw lang mag-isa. Hindi lang sa panahon na nakikita tayo ng mga tao, kundi yung tayo na mag-isa kapag nasa bahay na tayo, kapag tayo ay, alam mo yun, tayo na lang sa bahay na patulog na tayo, still obey God. Napaka-importante kasi ng salitang ito. Di ba sinabi natin, ang word of God, seed kasi siya. Pagtanim yun. Ano bang seed yung itinatanim natin? Tumutubo yan. May mga salita, when I was 6 years old, until now naalala ko Di ba yung kinikwento ko nga, until now, yung babaeng yun na nilait-lait ako sa harapan ng tatay ko, di ko makalimutan. 8 years old ako noon, hanggang ngayon, tumanim sa akin. Pero ngayon, eto, pwedeng hindi mo maalala. Pero pagtatagumpayan mo na. Nagiging testimony mo na lang. Na ituturo mo na lang sa mga tao, pero hindi na nakakasira sa'yo. Yung isang bagay. Ibig sabihin na pagtagumpayan mo na yung pangit na seed na yon. Yung seed na yan, napaka-powerful. So in essence, singing, seeking, and spending time obeying the Word of God, even in bedtimes, is a picture of a more intimate relationship and encounter with God through all the seasons and hours of our lives. Kahit na anong season, kahit na anong oras. Remember that the Word of God is reliable and relevant in bedtimes. Sabi nga po ulit natin, in bedtimes. Sa panahon na inaatake ka ng anxiety, ng depression, at ng overthinking, sing the Word of God. Seek the Word of God and spend your life obeying the Word of God. Kaya nga po, napaka-crucial nitong tatlong to. Kaya nga ang salita ng Panginoon, old but gold. Timeless, 3,400 years, yet timely. Because of the word of the Lord is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the soul. Sinabing ganun, even sa spirit ng tao, nagpipenetrate ito sa joint, sa marrow, nagja-judge ito ng intentions ng puso ng isang tao. Ganun makapangyarihan ang salita ng ating Panginoon, buhay na buhay siya. In bad times, in battle times, and in bed times. Indeed, yung salmistang ito, yung kalakasan niya, nakadepende siya. Di ba sinabi natin, ang ibig sabihin ng wordly, makasalita ng Diyos na tao, siya ay kontrolado, siya ay nakasandal, hindi sa kanyang sitwasyon, but in His scripture. Not in the word of men, but in the word of God. Not, tandaan natin not in bedtime, hindi siya doon sumasandal. Ano yung bedtime na yon? Mas nagsusurface yung anxiety.
but sumasandal siya, not in his bedtime, but in his quiet time. Hindi yung huling sinabi sa'yo ng tao. Hindi yung huling paikot-ikot sa isip mo, kundi yung huling sinabi sa'yo ni Lord. Ano yung huling sinabi sa'yo ng Panginoon? Mas maganda ang huling mapakinggan mo, yung Word of God. Sa paggising mo sa umaga, please, pwede po ba? Practice tayo ngayong linggong to. Paggising mo ng umaga, pwede ba wag mo ng cellphone? Kung dyan mo makukuha yung Bible mo, okay lang. Pero bago yung message ng tao, kahit ano lang, one minute. Wag mo na message ng tao, message muna ni Lord. Sabi mo sa tabi mo, message muna ni Lord. Practice lang tayo ngayong linggong ito. Sa panahon na may battle ka, even in bad times, or in bedtime, practice mo. Libre naman tong Bible na ito. Ang dami na. Yun muna isik mo, tignan mo. I believe na meron dito, may kinakaharap kang mga battles ngayon. May kinakaharap kang hindi magandang sitwasyon ng buhay mo. And even may anxiety tayo, lalo na sa panahon na mag-isa na lang tayo, nag-iisip tayo. But remember, life's storms will test us, but God's word will steady us. Tetest tayo ng mga pagsubok ng buhay na ito. Pero mag-i-steady sa atin, ang magpapanatili sa atin, walang iba kundi yung makapangyarihang salita ng Panginoon. Tandaan, nagbabago ang panahon. Kahapon maulan, dumaan malapit yung super typhoon sa atin dito, ngayon naman paakyat. Nagbabago panahon. Di natin alam, sa susunod, uulan na naman. Nagbabago ang panahon. Ganon din sa buhay ng isang tao. Nagbabago ang panahon, pero hindi ang Panginoon. Magbago na ang lahat, hindi ang salita ng ating Panginoon. Pabago-bago ang panahon, pero hindi ang ating Panginoon. Nagbago man yung pangako sa'yo, may ganun talaga. Nagbago man yung inaasahan mo, may ganun talaga. Panghawakan mo na lang yung word ni Lord. Sigurado kapatid, hindi guguho ang salita ng ating Panginoon. Patutunayan niya na hindi ka nagkamali ng pinanghawakan. Sa panahon na naguguluhan ka, sa panahon na nasasaktan ka, sa panahon na nahihirapan ka, salita ng Panginoon ang iyong panghawakan. Amen po ba? Naniniwala po ko na meron sa atin ngayon, may mga battles tayo, may mga anxieties tayo. I don't know kung ano man yan, but I believe sapat ang salita ng ating Panginoon. Try it. Tried and tested na ang salita ng ating Panginoon. Naniniwala ko kaya mo napakinggan ito. Kasi, listen to this. May mga bad times ka na kung saan magiging good times. May mga battle times ka na magiging victory times or triumphal times. At mayroon tayong mga bad times na kung saan nagsusurface yung mga anxieties natin, na kung saan magiging happy moments with the Lord, magiging testimony time ng ating buhay. Hindi mo napakinggan ito nang wala lang. May gagawin ng Panginoon sa ating mga pinagdadaanan at sa ating buhay. Purihin po natin ang Panginoon sa oras na ito. Come on, praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Kaya sinabi niya dun sa dulo, this is how, listen to this, I spend my life. This is how I spend my life. Obeying your commandments. Yung pinagbubulayan ko po itong dulong ito, for how many years, paano ko ni-spend ang buhay ko? Nung may bad times sa buhay, sa pamilya, paano ko ni-spend? Nung parang inaalat yung buhay, walang pera, walang pagkain, walang budget, paano ko ni-spend yung buhay ko dati? Pagnanakaw? Panlalamang sa kapwa? Pananakit sa kapwa? Pananakit sa sarili? Kung na-spend yung sarili ko, nakala ko, yun yung pag-i-spend na walang balik na maganda. Nakabuyo nyo yan? Yung ni-spend mo walang balik, pwede yung nag-spend ka, pagbili mo, okay ang spending Kaya ka nga nag-spend,
mag-invest ka doon kasi may babalik sa yung gusto mo sa kamaganda. Ang problema, nung isi-spend ko to ng mali, bumalik sa akin, mas lalo pang dilubyo. Nung ako ay may battle, saan ko ni-spend yung buhay ko? Nung ako ay may anxiety, saan ko ni-spend? Pinipilit ko maging busy yung sarili ko hanggang hindi ko marinig itong mga bagay na ito. Ulitin ko, kaya nga ang mga tao ayaw ng katahimikan, ayaw ng quiet time. Kaya ayaw ng demonyo ng quiet time. Ayaw niya nagbubulay-bulay ka ng Word of God. Ayaw niya kumaatin ka ng church. Gusto niya naiirita ka kapag nakakarinig ka ng Word. Kasi pag ito yung pinag-isip-isipan mo, mapagtatagumpayan mo, yung mga seeds, yung mga words, na kung saan kumakain sa'yo. This is how I spend my life. Starting today, spend your life sa Word of God. Ito yung nag-spend ka. Ang ganda ng ROI. Dahil makapangyarihan ang salita ng Panginoon. I want you to close your eyes right now. Sandali lang, kapatid. Mag-reflect tayo ngayon. Maybe some of you today, ikaw ay are in bad times. Ano yung mahirap na sitwasyon mo ngayon? Or maybe some of you, nasa battle times ka. Ito yung season mo. Or maybe some of you, itong in bed times na ito, na kung saan nagsusurface yung anxiety, yung depression. Who among you here right now, sinasabi mo, Lord, ikaw po ang mag-arise. Aminin ko po, Panginoon, yung kakulangan ko. Yung hindi ko po kaya, Panginoon. Lord, na-exhaust na po. Wala na magawa yung diskarte sa diploma. Nauubusan na ako, Lord. Para nauupos ako, hindi lamang sa labas, kundi sa kaloob-looban ko, Panginoon. Kasi kapatid, na-spend mo yung buhay mo eh. Naubos ka tuloy. Na-spend natin yung buhay natin sa mga tao, sa mga bagay na sumira lang ng buhay natin. So starting today, kung among you here ngayon araw na ito, you want to spend your life sa salita ng Panginoon, sa pangako ng Panginoon, sa kanyang salita. Maybe this is your first time today na dumalo sa gawain ito, na invite ka, or biglang dinala ng Panginoon yung sarili mo dito sa gawain ito. At ikaw itong taong ito ngayon na may pinagdadaanan. You are in bad time or battle time, or yung itong tinatawag natin na night time or bedtime, na kung saan may mga anxieties ka ngayon, suko mo yung buhay mo kay Lord. Lay it all down to God. If you're this person right now at sinasabi mo, Lord, I want to surrender everything to you. Na-exhaust na ako, Lord. Wala nang magawa itong diploma, itong diskarte ko, Panginoon, wala nang magawa. Or maybe nahihirapan ako, gusto ko, Lord, yung diskarte mo. Gusto ko, Lord, samahan mo po ako sa pinagdadaanan kong ito, Panginoon. Or maybe nalayo ka sa Panginoon, ito yung araw, kapatid, na lumapit ka kay Lord. Hindi nagkataon na papakinggan mo itong message na ito. If you are this person right now, bibilang ako ng 3, kapatid. After that, taas mo na mabilis yung kamay mo. At ngayong araw na ito, kapatid, hayaan natin na mas mag-sink in yung word ng Panginoon sa ating buhay. Si Lord muna ang paghariin natin sa ating buhay. Maybe may naghahari sa iyo ngayon ng anxiety. May naghahari sa iyo ngayon ng depression. May naghahari sa iyo ngayon ng negativity, toxicity ngayong araw na ito. Matitinding mga battles ang naghahari sa iyo ngayon. Kapatid, wasakin natin lahat na naghari-harian sa ating buhay at sa ating isipan. Hayaan mo na si Lord ang maghari sa buhay na yan. If you are this person na iintindihan mo, kapatid, dito at nangungusap sa iyo ang Panginoon, na sinasabi mo, Lord, ikaw po maghari. Salba mo po ako, Panginoon. I believe, Lord, kaya mo po akong isave. Dito sa sitwasyon na ito, sa buhay ko, Panginoon. Lift up your hands. Come on. 1, 2, 3. As our hands lifted high, mananalangin tayo. Ngayong araw na ito, kasama ng ating mga kapatid,
for the benefit of those who want to receive God right now. The Bible said, sino man ang tumanggap sa Kanya, manampalataya sa Kanya, magkakaroon, bibigyan ng karapatan, kapatid, kapangyarihan na maging anak ng ating Panginoon. John 1:12. If you confess with your mouth that Jesus is Lord, you will be saved. Sinabi ng Bible. Make it your personal prayer today, and I believe that after this short prayer, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus. Lord Jesus. Come into my life. Come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. But I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today. be the Lord of my life. Be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ito, especially for the very first time, tinatagpo ka ng Panginoon. Hindi ko sinabi, kundi sinabi ni Lord. Yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Alam mo ba, kapatid, pag sinabing children of God, anak ka ng hari. Hindi mahihiya yung anak ng hari kay 3 a.m. siya lumapit sa kanyang tatay. Kasi tatay niya yon. Pag ikaw, hindi mo naman tatay yun, mahihiya ka. So who among you here ngayon, nasa 3 a.m. ka ng buhay mo, na para bagang walang iba, na para bagang inaatake ka, lapit ka kay Lord. Nais kang samahan ng tatay mo sa langit. Father, in the name of Jesus, I pray for peace right now. Ibaba mo sa Panginoon lahat ng mga anxiety niyan. Cast your burden unto Jesus, for He cares for you. Let your peace surround this place right now. May palalayain ka, bibigyan ka, Panginoon, ng katahimikan, kapayapaan. May bibigyan ka ng wisdom ngayong araw na ito, Panginoon. Sa mga taong lalapit sa iyo. Mga anak mo, Panginoon, na nagpapakumbaba at hinahanap, Panginoon, ang iyong instruction sa kanilang buhay. Mga anak mo, Panginoon, na kung saan kinukonsider ka, Panginoon, at alam nila, Panginoon, na anytime pwede silang lumapit sa iyo, na ikaw ay maaasahan sa anumang sitwasyon ng kanilang buhay. Come to Jesus right now. I will give you 1 minute, kapatid. Don't waste this time. Tama na yung paglalakad mag-isa sa buhay. Tama na yung paglaban mag-isa. Aminin mo, kapatid, mahina ka. At mas malakas si Lord. At tama na rin ang pag-i-elevate sa kalaban. Na tila baga wala na siyang kahinaan. Tama na, kapatid, ang pagtataas sa kalaban. Mas itaas mo si Lord sa iyong pinagdadaanan. Tumanay karamdaman. Tumanay kalungkutan. Lord, this is my reply. I wanna walk with you. Commit yourself right now kay Lord. Ito yung araw na kung saan magsisimula ka muli kay Lord. Masaya kang kausap siya. May mga boses man na narinig ka ng buong maghapon. Pero ang huling-huling word na gusto mong marinig ay yung boses ng ating Panginoon. Iwaksi mo, kapatid, lahat ng itinanim sa iyo ng kalaban. Right here, right now. Father, in the name of Jesus, I command this deadly seeds na itinanim sa kanyang puso at isipan na nagiging dahilan ng kanyang anxiety, ng kanyang depression. Father, in the name of Jesus, palayain mo po siya, Panginoon, sa kulungan na ito. Palayain mo po siya, Panginoon, sa matinding worries na ito. Hindi namin ididina yung problema, pero hindi namin i-elevate ito, Panginoon. Mas pag-aawakan namin yung pangako mo, Lord, yung presence mo sa aming buhay.
sinusundan man kami, Panginoon, ng kaalaman, ng mga problema sa buhay, Lord, mas susunod kami sa iyo at didikit sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang pinakamagandang nangyari at mangyayari sa aming buhay, Lord. Ngayong oras na ito, kapatid, habang nananalangin ka, lumalaya ka. Habang nananalangin ka at sumasamba ka, kapatid, pinagpapala ka ng Panginoon. May pinapagaling ang Panginoon. May pinapalaya si Lord ngayong araw na ito. Let the Spirit of God move in this place right now. Hindi mo lang napakinggan ang salita ng Diyos. Nangyayari sa iyo yung word, yung pangako ng Panginoon. The word of God is living and active. May pinabagong puso si Lord. May pinapagaling na buhay na isipan ng ating Panginoon. Ngayong oras nito, kapatid, ikaw saka si Lord. Commit mo yung sarili mo kay Lord. Not just around you. Kung marami nang humawak sa iyo, hindi ka makalalay-alaya, panghawakan mo naman yung salita ng Panginoon ngayong araw na ito. Commit your life to Jesus. Contemplate the Word of God. Meditate it. Ulit-ulitin mo, kapatid, yung pangako ni Lord. Yung salita ng ating Panginoon. Spend your life obeying the Word of God, seeking the Word of God. In the name of Jesus, may pinapalaya ang ating Panginoon. May pinapagaling si Lord ngayong araw na ito. Come to Jesus. Oh Lord. Oh Jesus. Come to Jesus right now. Masitaas mo ang pangalan ni Lord. Masitaas mo ang pangako ng Panginoon. Habang tinataas mo si Lord, bumabagsak ang anxiety mo. Habang itinataas mo ang Panginoon, bumabagsak ang kalaban. Dikit kay Jesus. Dikit sa presence niya. Oh Lord. May mga puso, may mga isipan na binubuksan si Lord ngayong araw na ito. The Lord is touching you right now. The Lord is healing you right now. Come on, sing it out. Lord, I want to walk with you, Lord. Oh Lord, feel you breathing, Lord. Sa araw na ito, may pinalaya ang ating Panginoon. May sinave ang ating Panginoon. May binigyan ng kapayapaan. May binigyan ng pangitain ng ating Panginoon. Aatake at aatake ang kalaban. Ba't alam mo na ang gagawin mo? Hindi ka tatakbo sa realidad ng circumstances mo. Pagkatulad ng salmista, this is how I spent my life. Obeying your word, seeking your word, hearing your word. Kapag nauubos ka na at nauupos ka, spend your life hearing God's word, worshiping, singing God's word. Salamat po, Panginoon, dahil may iniahon ka ngayong araw na ito. Salamat po, Panginoon, dahil may pinagaling ka ngayong araw na ito. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan na hindi namin kayang bayaran. Peace that transcends all understanding, Lord. Salamat sa kapayapaan na ito. Salamat sa pag-asa. Salamat sa kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa pagre-realign mo sa aming buhay ngayong araw na ito.
Indeed, Lord, mahal na mahal mo ang mga anak mo, Panginoon. Gusto mo magkaroon ng direksyon ng aming buhay. Kaya, Lord, inilapat mo sa amin ang mapa ng buhay ngayong araw na ito. Ito po yung salita mo. Salamat po sa kapayapaan. Salamat po sa kagalakan. Salamat po sa katalinuhan, kaalaman na ibinigay mo sa bawat isa. Salamat sa kagalingan, Panginoon. Salamat po. Kaya marapat lamang, Panginoon, that we will continue to spend our lives worshiping you. We will continue to spend our lives, Panginoon, seeking, meditating your words, so God. Salamat po. Ito po yung greatest investment namin, Panginoon, sa aming buhay. Ang makasama ka, Panginoon, at marinig ka, masamba ka. Ikaw po ang yaman namin, Panginoon. Mawawala ang lahat, pero hindi ikaw, Panginoon. Magbabago ang panahon, pero hindi ang aming Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas naming pasasalamat, pagdakila at pagsamba. Dahil ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po yung magsabi ng Amen and Amen. Come on, palakpak ng pinagpala ng Panginoon ng kinatagpo ni Lord ngayong araw na ito. Come on, praise the Lord. Amen. So naniniwala po ako na ang bawat isa po ay hinanda na po ng ating Panginoon, ang ating mga puso for this time na kung saan it's about time for us to return our tithes and give our offerings to the Lord. So naniniwala ako ang anak ng Diyos na may puso na handang magbigay sa Panginoon. Hindi na kailangan pilitin pero automatic na po sa atin ang pagbibigay natin sa ating Panginoon. So right now po, meron po kayo dyan sa mga upuan ninyo na mga envelopes. Ayan, naka-design po talaga yan at inihanda po yan para sa inyo. Because giving is another way to express our love, thanksgiving, and worship to our God. So right now po, bago tayo magbigay sa ating Panginoon, so let me read this passage to you na kung saan very common sa atin, pero naniniwala ako, there's power in repetition, na kung saan kapag tayo ay tapat at masaya na nagbigay sa ating Panginoon, we will experience, alam naman natin, we will experience great blessing from the Lord. But right now, let me read to you, Malakay chapter 3, verses 10 to 12, sabi po dito, "Bring the whole tithe to the storehouse, that there will be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings." I want you to know, kapatid, hindi lang po ito pagpapala. Pero ang sabi po dito, so much. Ibig sabihin po nito is blessing na to na kung saan it is tagsobra pa po sa inyo para po maging blessing din tayo sa ibang tao. And then sabi po dito in verse 11, ano pong epekto kapag tayo po ay tapat na nagbigay sa ating Panginoon at the same time, meron tayong cheerful heart sa pagbibigay. Sabi po dito in verse 11 to 12, "I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty." And verse 12, sabi po dito, "Then all the nations," hindi lang yung katabi mo, pero sabi dito, "all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty." Kapatid, I want you to know, sa pagbibigay mo, hindi mo kailangan pangalandakan na ikaw ay pinagpala. Kasi ito ay kitang-kita sa iyo kung paano ka pagpapalain ng Panginoon dahil sa tapat na pagbibigay mo sa Kanya. Amen po ba doon? So right now po, dyan po sa mga upuan nyo yung envelope po, kindly write po your complete name, yung date to date, and then yung amount po ng tithes, offering, kung meron po kayong first fruits, o kaya naman if you want to bless our pastors, pwede rin po kayo maglagay dyan. And right now po, let's pray and let's have faith na kung saan you will experience tremendous blessing from the time that you will give to our God. So let's pray po. Father in heaven, we thank you, God, for this morning. God, for your word, Panginoon, na binigay niyo sa amin.
Lord, right now, God, I declare sa lahat po ng anak mo na magbibigay ng tapat at may kagalakan sa puso, Lord, they will experience an answered prayer in the name of Jesus. They will experience breakthroughs, miracles, provision, favor, God, in Jesus' name. Sa lahat, God, na mga may business, I declare expansion of their businesses. Lord, sa mga may trabaho, I declare promotion, God, in Jesus' name. Sa lahat, Lord, ng nag-aaral, God, I declare the spirit of excellence na hindi sila babagsak sa pag-aaral nila in the name of Jesus. Lord, salamat, Panginoon, sa lahat, God, ng anak mo na magbibigay. Lord, right now, God, we know and we believe, God, that we will be the head and never be the tail. We will be the top and never be the bottom in the name of Jesus. Lord, salamat, God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. What's up, amazing people of God, and welcome to Amazing Hope Announcement. The month is almost over again at malapit na tayo sa Burmans, kaya naman it's time to prepare for our September Ignite. This upcoming September 30 to 2025, and make sure to mark your calendar dahil we have an early bird promo. Starting from September 21 to September 27, and that is 30 pesos. At from September 28 to September 29 naman ay 50 pesos. And of course, para sa ating on-the-day registration, that is 100 pesos. Kaya amazing people of God, don't miss out the chance to ignite our hearts for the Lord. We'll be here at Amazing Hope Christian Church International, where amazing things happen. Amen. Magkita-kita po tayo sa ating Ignite. Sabi mo sa katabi mo, kita-kits. Ayan. Doon din po tayo nagkakandak po ng ating communion. Kaya just in case you're asking, bakit di po kami nagko-communion sa Trinoma Campus? Kasi po sa Ignite po natin siya ginagawa. So we want you to be part of it. Kaya as early as now, pwede pa po kayong mag-register. At si Lord ay hindi pa tapos sa atin. Malapit nang matapos ang taon, pero God is not yet done with you. Tignan mo yung katabi mo. Oh, hindi pa tapos si Lord dyan. Marami pang exciting part ang gagawin ng Panginoon dyan. Remind mo nga siya, sabi mo sa kanya, papunta pa lang tayo sa exciting part. Okay? At dahil papunta pa lang po tayo sa exciting part, may exciting part po, may exciting news po ang Cutting Edge Young Professionals po para sa ating lahat. Okay? We are inviting you to join The Voice Cutting Edge Edition. Walang tunog kaya ako na lang. Ang lahat po ng details regarding po dito, this is a contest, this is a singing contest na ang magkakandak po or ang mag-host po ay Cutting Edge. Huwag po ka magalala, hindi po to pang-artistahan, gano'n, okay? Para po sa atin to na may talent. Tingnan mo yung katabi mo, oh, may talento yan. Pag binigyan mo ng mic yan, hindi po pwedeng hindi kakanta yan. Hindi mo nga maagawan yan pagka nasa kanya na yung mic. So, we're inviting you po. Lahat po ng details regarding po dito po sa ating, dito po sa contest na ito, sa The Voice Cutting Edge Edition, ay makikita nyo po, okay, popost po namin ito sa Cutting Edge Young Professionals Ministry po na Facebook page, hindi po sa Amazing Hope, sa Cutting Edge po. So, like nyo po yun para po ma-inform kayo. Kasi baka mamaya anak mo na pala yung pwede, o kaya naman baka ikaw yung pwede. Tingnan mo yung katabi mo, pwede?
Pwede. Okay, di ba? So lahat po, kahit yung age, paano po gagawin, paano po mag-audition, magkano po ang price? Siyempre, cutting edge yan, magpapaprice tayo. Lahat po yan ay makikita nyo na po pag na-post na po namin, we will inform you, and if you're part naman po ng cutting edge fam, you're there, definitely ma-inform po kayo. Kaya ihanda mo na yung sarili mo, yung disciple mo, ganun ka, practice ka, ganun ka nga. Baka mamaya yan na yung baka ito na ang sagot ni Lord. Malay mo, pagkatapos ito, maraming kumuha sa yung kakanta sa wedding nila. Dami pa naman nata magpapakasal sa taong ito. No, parang bago matapos yung December 2025, marami pang maghahabol. Malay mo, ito yung panahon na ikaw naman. Sabi mo sa tabi mo, baka ikaw naman. Baka ikaw naman ang makilala, alam mo yon, hindi para sumikat lang, kundi para iangat natin yung talent po ng Panginoon. And at the same time, baka ito na yung time mo para ikaw naman din na magamit ng Panginoon. Let God use your talent po. So again po, magkita-kita po tayo sa ating Ignite. Dito po sa audition na to, at patuloy po tayong magkita-kita at sama-sama po every Sunday po dito po sa Trinoma Campus. Invite your friends. Baka meron pa dyan mga chairs. I think may nakikita pa ako mga empty chairs ng konti sa taas. May mauupuan pa po tayo, no? At naniniwala ako na pwede kang gamitin ng Panginoon for them as well, for them to know God more. So kung ikaw ay pinagpala ngayong oras na ito, tayo po ay tatayo. If you may, pwede ba at least 2 tao, sabihin mo sa kanya, victorious ka. Yan. Declare mo sa kanya na victorious siya. Amen ba? Victorious tayo kasi we have God. And we have His Word. And His Word says it already. Kaya i-claim mo na yung victory na yan. Once again, can we close our eyes at pwede po ba nating pasalamatan po ang Panginoon sa victory na Kanyang binigay, kagalingan. Maaaring may nagsabi sa'yo, hindi nagagaling yung nararamdaman mo, yung iniisip mo, pero tandaan mo may kagalingan lagi sa Panginoon. Pasalamatan mo ang Panginoon sa solutions na binigay niya sa'yo, sa wisdom, sa pagre-remind sa'yo at pag-i-encourage sa'yo, sa pagpapakita sa'yo how powerful His words are. Panginoon, marami pong salamat. Today, Lord, we just want to honor you and praise you for everything that you've done. At Lord, kagaya, Panginoon, ng aming inawit at narinig na iyong salita, Lord, kahit lalabas kami ng lugar na to, we want to walk with you. We want to talk with you, God. Mula umaga, paggising namin sa umaga, bago kami matulog sa gabi, even in the middle of the day, God, kahit anong oras, Lord, gusto ka namin kinakausap. Gusto namin, Panginoon, makaniig ka, Panginoon. And thank you for giving us the access to talk to you. Hindi lahat, Panginoon, ay kakausapin ng mga prominenteng tao. Minsan, Lord, kailangan pa ng schedule sa kanila. But God, Ikaw, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, binigyan kami ng access to come to you every time, every single minute, every single second, Lord, ng aming pong buhay. Lord, marami pong salamat sa privilege na yun. Indeed, God, it is a privilege for us to talk to you, to spend our time with you, God. Dalangin ko po, nalalabas kami ng lugar na to, Panginoon, pero sasamahan kami ng presensya mo. Patuloy namin, Panginoon, i-meditate yung word mo. We will make it a habit, God. We will practice this and make it a habit, Lord. Hindi magiging madali sa simula. Kasi, Lord, baka may habit kami bago kami matulog, baka may iba kaming ginagawa. But, Lord, remind us of your word. And remind us how powerful yung i-create namin, Panginoong habit. Salamat po, Panginoon. Dalangin ko po, ingatan mo po ang bawat isa. Saan paman po sila, Panginoon, pupunta. Gabayan mo po, Panginoon, sila. Lord, sino man ang aming mga kakausapin, dalangin ko po, Panginoon, may we speak life to them. May we speak with wisdom, God. May we speak love to them, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, that next Sunday, Lord, sasamahan namin, pupunta kami dito at magsasama kami, Panginoon, na mga tao po, Panginoon, alam namin, Panginoon, kailangan ka po nila sa kanila pong buhay. Salamat po, Panginoon, dahil ngayon pa lang, naniniwala kami, Panginoon, that you're gonna use us. Once again, if you may, you can raise your hand right now, receive this benediction from the book of Numbers. Again, ito ay salita ng Panginoon sa book of Numbers, and naniniwala tayo that as we say, I receive,
Hindi ka lang I receive for nothing. Though lagi natin itong ginagawa every Sunday, but don't just say I receive. Believe. Kung meron ka mang gagawin this week, meron kang mga pinagkatiwala na sa Panginoon, may mga decisions ka na gagawin, may mga kakausapin ka, believe na yung i-receive mo ngayon, mangyayari sa iyong buhay. Amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. And may the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus. And everybody will say aloud, Amen. God bless everyone po. See you next Sunday. My soul secure, your promise sure, your love endures always. My soul secure, your promise sure, your love endures always. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus, I will worship you. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus. God bless church. See you next Sunday. See you again next Sunday. God bless everyone.